Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa 365-day daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is The Light Has Down. And makikita po natin to sa Matthew 4 verse 16. The people living in the darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Sa Tagalog po, ang taong nasa kadiliman ay nakikita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. So, proceed po tayo sa natutunan ko sa ating discussion for today. So, ang natutunan ko po sa first teaching, yung Jesus is the light of dawn. So, ang ating Panginoong Kristo ay nagsisilbing liwanag sa kadiliman ng ating buhay. So, pag may point na nasa kadiliman tayo ng ating buhay, kalungkutan or problema sa ating buhay, nandiyan ang ating Panginoong Kristo upang pagaanin ang problemang nararamdaman natin at pahupain ang kalungkutan na mayroon tayo. So, siya ang nagsisilbing liwanag sa ating buhay sa kadiliman na meron tayo, sa tuwing kadiliman na meron tayo. Sa second teaching naman po, yung Jesus reveals the truth against lie. So, ang Panginoon Kristo, nire-reveal niya yung mga katotohanan sa kasinungalingan na nangyayari sa buhay natin. Tayong mga tao, mahilig tayong magsabi ng okay tayo kahit na ang totoo hindi naman. Nalalaman ng Panginoon Kristo kung totoo yung mga sinasabi natin sa hindi, dahil siya ang may likha sa atin, kung kaya alam niya ang katotohanan sa hindi. Alam ng Panginoon Kristo kung nagsasabi tayo ng katotohanan o hindi. Sa third teaching naman po, Jesus has victory over darkness. So, ang ating Panginoong Kristo po ay siyang nagwawagi sa kadiliman na meron tayo sa buhay. Kung minsan meron tayong kalungkutan o problema, nalalagpasan natin to sa tulong ng ating Panginoong Kristo, kung kaya siya'y nagtatagumpay sa kung anumang hamon o kadiliman ang meron tayo sa ating buhay. Dahil once na tayo ay manghingi ng tulong sa ating Panginoon sa Kristo, hindi niya tayo hahayaang matalo sa battle na nilalabanan natin sa ating buhay. Mapaproblema man yan or kalungkutan, manghingi ka lang ng tawag sa Panginoon sa Kristo, ikay kanyang tutulungan ng walang pag-aalinlangan. Sa application naman po tayo. Sa first application po, yung be a follower who walks in the light. So, tayong mga Kristiyano, panatiliin nating naglalakad tayo sa direksyon ng ating Panginoon Kristo kung nasaan siya, at hindi na tayo lumihis ng landas, dahil hindi gugustuhin ng ating Panginoon Kristo na makita niya ang mga anak niyang naliligaw. Kung kaya panatilihin natin tayo ay sumunod sa ating Panginoon Kristo at hindi na magkaroon pa ng kasalanan, dahil tayo ay kanyang bago ng anak, tinanggap niya na tayo at tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay at nilinisan gamit ang kanyang sariling dugo. Sa second application naman po, yung do not live in a lie of being a Christian while living in the darkness. So, meron po kasing iba na Kristiyano na kahit sabihin nila sila ay Kristiyano, pinapalakad pa rin nila ang sarili nila sa kadumihan or sa madidilim na lugar. Nagkakaroon pa rin sila ng kasalanan sa ating Panginoong Kristo kahit sabihin nila na sila ay isang Kristiyano o anak na ng Panginoong Kristo. So, huwag po natin isabuhay yung mga ganong bagay. Kung tayo ay sabihin natin tayo ay Kristiyano, mamuhay tayo ng matuwid
sa gusto ng Panginoong Jesucristo at hindi sa buhay na gusto natin. Sa third application naman po, bring others to the light. So, kung tayo ay nasa piling ng ating Panginoong Jesucristo, akayin natin ng ating pamilya or mga kaibigan na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ayun ang purpose natin sa ating buhay, na mas palaguin pa ang anak ng Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo na aanhin yung mga aanhin kung kulang magagawa. O kaya tayong mga Kristiyano, kailangan natin akayin ng lahat ng tao na sumamba sa ating Panginoong Jesucristo upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan at malaman nila ang tama sa mali sa kanilang pamumuhay. Sa discussion naman po, why should we be aware of the lie that we can be both in Christian while living in the darkness? So, tayong mga Kristiyano, meron tayong manual sa ating buhay, at ito ang sa mga tao, meron tayong manual, and ito yung tinatawag nating Biblia. Kung ikaw ay isang Kristiyano at babasahin mo ito, malalaman mo ang mga hindi gusto ng Panginoong Jesucristo na ginagawa ng kanyang mga anak upang tayo mamuhay na matuwid sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Kung alam na natin itong mga bagay na ito, huwag na natin pilitin pa na bumalik sa dating tayo. Dahil tinanggap na tayo ng Panginoong Jesucristo at binihisan gamit ang kanyang dugo, tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay at nalinisan ang ating mga kasalanan. Kaya't huwag na natin pang panitilihin na bumalik sa karumihan at kasamaan na dati nating pamuhay. Ayun lamang po at maraming salamat.